Sa harap ng nakaluhod na dalaga, napaisip si Bai Qingling, isang demon lord na gumawa ng hindi matatawarang kasalanan, kung bakit siya sinasamba ng ganito kadalisay na debosyon. Habang lalo siyang nalulubog sa ganitong sitwasyon, pakiramdam ko, lalo pa akong lumalakad ng palalim sa landas ng pagiging manyak. Ngunit sa kabila ng lahat, nagawa pa rin niyang paghilumin ang huling sugat sa puso ni Saint Singer, at tuluyang pakawalan ang bigat ng kanyang nakaraan. Mag-isa, tahimik na naupo si Bai Qingling habang iniisip ang susunod niyang hakbang, at kung paano niya gagamitin ang rutang iniwan ni Hua Yuerong. Sa kanyang alaala, biglang naputol ang mga gunita noong sandaling iniwan niya ang kanyang nakababatang kapatid, at ang mga eksenang iyon ay tila binalot ng kadiliman. Hanggang ngayon, ang malinaw na naalala lamang niya ay ang basang mukha nito sa luha, at ang nalalantang bulaklak na magnolia na ibinato palayo. Ang mga alaala bago ang trahedya ay sadyang isinara ni Bai Qingling, itinuring niya itong kahinaan, ngunit sa kanyang mga mata, unti-unti na namang bumabalik ang sakit na matagal niyang tinakasan. Habang hawak ni Bai Qingling ang kanyang ulo, pilit niyang inaalala kung saan niya itinago ang isang mahalagang alaala, iniisip kung maaari ba itong magbigay sa kanya ng rutang tuluyang magwawakas kay Xiao Chen. Hanggang sa bigla niyang naalala na nakakuha siya ng 10,000 puntos ngayong araw, sapat para direktang magbukas ng isang platinum chest. Agad niyang binuksan ang reward interface at pinili ang platinum treasure chest. Matagumpay itong nabuksan at naubos ang lahat ng kanyang puntos habang inatasan siyang pumili ng isang item mula sa 3 kayamanan. Unang lumitaw ang Dream Bed of Extreme Happiness, isang earth-grade item na nagpapataas ng tibay ng katawan, lalo na sa dual cultivation, sinundan ng Bewitching Powder of Obedience, isang 7th-grade treasure na epektibo laban sa mga babaeng kalaban, at panghuli ang 3 Corpses Shedding Cicada, isang 7th-grade poisonous insect na may kaugnayan sa poison cultivation. Tahimik na pinagmasdan ni Bai Qingling ang mga pagpipilian at agad niyang napagtantong walang silbi sa kanya ang sikada dahil kaya niyang kumuha ng mas mataas na antas ng shedding insects. Habang ang bewitching powder naman ay itinuring niyang masyadong limitado at hindi angkop sa totoong laban. Sa huli, habang nakatuon ang kanyang pulang mata sa mga lumulutang na interface, malinaw ang kanyang paniniwala sa mundong ito, lakas pa rin ang pinakamahalagang bagay. Matapos mapili ang gantimpala, malinaw sa kanya na ang pagpapalakas ng katawan ay susi sa pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Kaya walang alinlangan, pinili niya ang Dream Bed of Extreme Happiness at itinabi ito sa kanyang inventaryo. Habang inaayos ang susunod na hakbang, biglang naisip niya ang kanyang ikalawang disipulo na si Lingin. Panahon na raw para kumilos at harapin ang sitwasyong matagal nang nakabinbin. Sa kabilang dako, sugatan at halos hindi makagalaw ang lalaki habang humihingi ng tulong. Buong paniniwala niya na niloloko lamang sila ni Bai Qingling at kailangan niyang gumanti. Ngunit malamig ang sagot na natanggap niya. Alam ni Bai Qingling na buhay pa siya at sinadya raw siyang pakawalan para sa mas malaking plano. Bago pa siya makapagsalita muli, biglang kumilos ang kanyang master. Isang mabilis at eksaktong galaw ang tumama sa kanyang katawan, dahilan para magulat siya sa biglaang pagbabago. Mahigpit ang babala na sumunod lamang siya at huwag kumilos ng mag-isa. Dahil sa mundong ito, malinaw ang isang katotohanan, ang lakas pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Mahigpit ang tingin ni Hua Yuerong habang dahan-dahan niyang pinisil ang utong ni Xiao Chen, malinaw ang babala sa kanyang boses na huwag na muling magpadalos-dalos. Napaungol sa sakit si Xiao Chen at agad na tumango, pilit na ipinapakitang nauunawaan niya ang utos ng kanyang guro. Tahimik niyang ipinaliwanag na ang seremonya ng pagpili ng sect master ay gaganapin sa loob ng 1 buwan, at sa panahong ito ay hindi niya hahayaang masira ang reputasyon ng Yingi Temple. Nagulat si Xiao Chen at nagtanong kung sasali na ba ang kanyang master, bakas ang pag-asa sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, bumigat ang hangin habang inamin ng kanyang master na kailangan niya ang susi ng Flaming Demon Tower. Iyon ay isang lugar na ipinagbabawal ng sekta, kaya't lalong naguluhan si Xiao Chen at tinanong kung bakit ganoon kahalaga ang susi. Saglit na nanahimik ang babae bago tuluyang magsalita. May isang masamang tao raw na may ibinaong bagay sa loob ng Flaming Demon Tower, at iyon ang tunay niyang pakay. Gusto niyang hanapin ang katotohanan at makita kung ano talaga ang binabalak ng demonyong iyon. Sa kabilang panel tinawag ni Yehongi si Lingin at magkasabay silang naglakbay palabas ng kabubatan. Sa kalagitnaan ng usapan, sinabi ni Yehongi na dapat ay matagal nang nakuha ng demonyo ang nararapat sa kanya. Ngunit kalmado ang tugon si Lingin. Patay na ang kanyang guro at kasama ng kanyang pagkamatay, naglaho na rin ang kanyang mga kasalanan. Nagulat si Yehongi sa sinabi niya. Medyo nagbiro pa siya kung kailangan ba nilang maghanda ng libingan para rito.
Ngunit mariing sagot si Linging, hindi siya kailanman nanaisin makita ng taong iyon. Mahinang ipinaliwanag niya na bago man o pagkatapos ng kamatayan ng kanyang guro, wala naman talaga siyang halaga sa puso nito. Napatingin si Hongi sa kanya, halatang may halo ng lungkot at pag-aalinlangan. Mahinang binanggit ang pangalan niya, tila may bigat ang damdaming hindi na kailangang ipaliwanag pa. Habang tahimik ang paligid, isang babae ang lumalapit mula sa likuran, at agad siyang nakilala bilang ang ikalawang nakatatandang kapatid. Napalingon si Linging nang marinig ang boses, at nagulat nang makita si Saint Singer na biglang dumating. Direkta ang tanong ni Linging tungkol sa demonyo, at kung nasaan ang katawan nito, bakas ang pagdududa sa kanyang tono. Lumapit si Saint Singer at maingat na nagsalita, sinasabing ipinadala siya ng kanilang guro, at sinabi nitong namimiss siya. Napatigil ang dalawa sa narinig, at sandaling nanahimik ang paligid habang nagkatinginan sina Linging at Yehongi. Biglang may naramdaman si Linging, at napaluhod si Saint Singer sa damuhan, tila tapos na sa lahat ng kailangan niyang sabihin. Sa wakas, ipinaliwanag ang katotohanan na ang demonyo ay hindi talaga namatay, at matagumpay nitong nalampasan ang mga pakana ni Xiao Chen. Napahawak si Linging sa kanyang noo, halatang nabigla at nahirapan tanggapin ang narinig, habang papalapit si Saint Singer, agad niyang napansin na tila may mali kay Linging, kaya nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sa halip na sumagot, biglang nagsalita si Yehongi at mariing sinabi na matagal nang nalason si Linging ng demon, dahilan para uminit ang ulo ni Linging at sigawan siyang tumigil. Pilit siyang pinakalma ni Yehongi, ngunit baka sa mukha ni Linging ang pagkalito at sakit habang tinatanong niya kung bakit hinahanap siya ng lalaking iyon. Hawak ang kanyang tiyan, inamin ni Linging na alam ng lalaking iyon ang katotohanan at nais siyang piliting sumuko at ialay ang sarili. Nagulat si Saint Singer at agad na itinanggi ang sinabi, ipinaliwanag niyang ang tanging hangarin ng kanilang master ay imbitahan si Linging pabalik sa Yuluo Temple upang kumain at gusto pa raw nitong matikman ang luto niya. Sa gulat ni Linging at Yehongi, hindi nila inaasahan ang ganitong dahilan. Gayunman, kahit pilit siyang pinipigilan ni Yehongi at sinasabing hindi siya dapat umalis, mariing nagpa siya si Linging na kailangan pa rin niyang pumunta, anuman ang kahihinatnan. Sa harap ng lahat, mariing ipinako ni Linging ang kanyang loob. Alam niya na hindi na siya muling malilinlang dahil mula nang matuklasan niya ang lason sa kanyang katawan, tuluyan nang nawala ang tiwala niya sa kanilang master. Para sa kanya, tapos na ang lahat ng pagkukunwari. Sa kabila ng babala at pangamba ng mga kasama, pinili ni Linging na humakbang pasulong. Alam niyang mapanganib ang pupuntahan niya, ngunit wala na siyang balak umatras. May dahilan siya, at iyon ang katotohanang matagal nang itinatago. Pagdating sa loob ng lihim na silid, tahimik siyang lumuhod bilang paggalang. Sa gitna ng mainit na liwanag at nakahandang pagkain, naroon ang Demon Lord na si Bai Qingling, kalmado ngunit mapanuri ang tingin. Binasag ni Bai Qingling ang katahimikan. Ramdam niya ang distansyang matagal nang inilagay ni Linging sa pagitan nilang dalawa, at ngayon lamang ito muling humarap sa kanya. Alam niyang may tanong si Linging, ngunit malinaw rin ang kanyang sinabi, hindi niya kailangan ang tulong ng kahit sino. Tahimik na nakatingin si Bai Qingling kay Linging habang malamig niyang sinasabi na wala na itong respeto sa kanya. Hindi man lang daw siya matawag na master. Sandaling nag-atubili si Linging, bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, bago niya pilit na binigkas ang salitang matagal na niyang iniiwasan. Doon ay ngumiti si Bai Qingling at nagsalita na tila may nakatagong utos sa bawat salita. Panahon na raw para ipakita ni Linging ang kanyang huling paggalang. Inutusan niya itong sumama at maligo kasama niya. Napalunok si Linging habang naririnig iyon, at sa kanyang mga mata ay halatang may takot at pagdududa. Sa kabila ng kaba, tumahimik si Linging at hindi na umatras. Sa ilalim ng templo, binuksan ang pintuan patungo sa ikalawang palapag, ang immortal washing pool na puno ng kulay pulang likido. Mabagal siyang naglakad papalapit sa lawa, sa harap ng immortal washing pool, ipinaliwanag ng Demon Lord na kapag pumasok siya sa tubig, pansamantalang mawawala ang kanyang cultivation at magiging parang ordinaryong tao. Ngunit kahit ganoon, hindi raw maaapektuhan ang kanyang katawan at likas na lakas, dahilan para lalong magduda si Linging sa tunay na intensyon nito. Habang pinipilit ang sarili na maging kalmado, naalala ni Linging ang lahat ng pinagdaanan nila ni Hongyi at ng iba pa. Para sa kanila, napilitan siyang sumunod, kahit malinaw sa kanyang isipan na delikado ang bawat hakbang na ginagawa niya sa lugar na yon. Nang humakbang siya palapit sa pool, biglang hinila ng master ang paa niya. Nanlaki ang kanyang mga mata, ramdam ang panganib, ngunit huli na ang lahat para umatras.
Sa isang iglap, lumitaw ang Demon Lord sa likuran niya, mabilis at tahimik, na parabang matagal na niyang inaasahan ang sandaling iyon. Napapitlag si Lingin habang tinatanong siya nito kung bakit tila nakaangat pa rin ang kanyang pag-ingat, kahit siya ay kaharap na mismo ang kanyang master. Biglang nanigas si Lingin nang maramdaman niya ang kamay ng kanyang master na humawak sa kanyang balikat, dahilan para mapasinghap siya sa gulat at bahagyang manginig ang kanyang katawan. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng nakaraan kung paano siya iniligtas ng Demon Lord mula sa pugad ng Xiege sect at binigyan ng tahanan, ngunit kasabay nito ay ang takot na matagal na niyang itinatago. Ang takot na baka noon pa man ay may kapalit ang lahat ng iyon. Habang bumibigat ang kanyang dibdib at namumula ang kanyang mukha, pilit niyang pinapaalala sa sarili na para kay Hongyi at sa iba pa, kailangan niyang tiisin ang lahat kahit pansamantala lamang. Ngunit nang maramdaman niyang mas lumapit ang kanyang master, at marinig ang mababang tinig nito na nagsasabing may inihanda itong kayamanan para sa kanya, biglang naghalo ang kaba, pagkalito, at hiya sa kanyang puso. Sa isang iglap, hinila siya palapit, at sa gitna ng lumulutang na liwanag ng pulang tubig, nagdikit ang kanilang mga tingin habang unti-unting lumulubog ang kanilang mga katawan. Dahilan upang mapatanong si Lingin sa sarili kung ano talaga ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng mahiwagang pool na ito. Sa loob ng kumikislap na lilang espasyo, biglang lumitaw ang isang babaeng nilalang na nagliliwanag ang buong katawan, tila isinilang mula mismo sa enerhiya ng pool. Napatitig si Lingin, hindi maitago ang pagkabigla, habang nagtatanong kung sino ang babaeng iyon at kung bakit eksaktong kamukha niya. Tahimik na ipinaliwanag ni Bai Qingling na noong panahong iniligtas siya mula sa pugad ng mga demonyo, nangyari iyon sa tulong ng pinuno ng Hehuan sect na si Jitaimi. Isang misteryosong nilalang na mahirap tukuyin ang kasarian, ngunit kilala sa pagiging mapanganib at sabay na matuwid. Inamin din niya na ang pagtulong kay Lingin ay hindi purong kabutihan, kundi bahagi ng mas malaking kapakinabangan ni Jitaimi. Sa harap niya, ipinakita ang isang munting anyo ng babaeng liwanag na hawak sa palad, at ipinaliwanag na si Lingin ay may pambihirang konstitusyon, kaya't pinili siyang gawing furnace tripod. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan na ang nilalang na kanyang nakikita ay isang wood spirit puppet, nilikha mula sa sinaunang Otogi wood, isang perpektong replika niya na inukol ng 10 taon upang mabuo, at nakatakdang ialay bilang kapalit niya sa kapalarang matagal ng inihahanda. Sa alaala ng bida, malinaw niyang naalala ang orihinal na takbo ng laro. Ang totoo, si Bai Qingling ay may balak gamitin si Tantay Lingin bilang kapalit para sa mga kayamanang ipagpapalit kay Jitaiwei. Isang tahimik ngunit mapanganib na kasunduan na hindi kailanman dapat mabunyag. Ngunit habang hindi ibinibigay ang tunay na katawan ni Lingin at may maayos na palusot, nananatiling lihim ang lahat. Kaya ngayon, nauunawaan na niya kung bakit sa loob ng maraming taon ay paulit-ulit na sinusukat ng kanyang guro ang kanyang katawan. Hindi iyon simpleng pag-aalaga, kundi paghahanda para makabuo ng isang puppet sa lalong madaling panahon at ialay ito kay Jitaiwei. Doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamaling matagal nang nagaganap. Kaya tahimik niyang inamin ang kasalanan, humihingi ng tawad kay Lingin. Ginawa raw niya ang lahat upang maprotektahan ito, habang sinusunod pa rin ang pangako sa nakatatanda. Ngunit hindi madaling tanggapin ang ganitong paliwanag. Kita sa mukha ni Lingin ang pag-aalinlangan at sakit. Ayaw niyang basta maniwala. Sa kanyang isipan, bumabalik ang lahat ng hirap at parusang naranasan niya. At doon niya ibinato ang tanong na hindi na kayang iwasan. Kung totoo ang lahat ng iyon, ano ang paliwanag sa lasong tila kinakain ang kanyang katawan, at sa masamang rune na inilagay sa tiyan ng kanyang nakatatandang kapatid? Sa gitna ng lilang espasyo, papalapit si Lingin habang pilit niyang pinipigilan ang sarili. Ipinapahayag niya ang pasasalamat sa lahat ng paliwanag, ngunit may nararamdaman siyang mali na hindi niya kayang baliwalain. Bago pa siya makapagtapos, biglang umunat ang kamay ng kanyang master, mabilis at walang pag-aatubili. Isang iglap lang at nahuli ang kanyang braso. Nabigla si Lingin, pilit pumapalag habang nanginginig ang kanyang tinig sa takot at pagkalito. Tinatawag niya ang kanyang master, nagmamakaawa na huminto, ngunit mas lalo lamang humigpit ang kapit. Ipinapaalala niya na siya ay isang disipulo, hindi isang gamit. Ngunit sa mga mata ng kanyang master, may malamig na determinasyon at isang desisyong matagal nang ginawa. Tahimik ngunit mabigat ang babala, kapag itinuloy ito, tuluyan siyang kamumuhian ni Lingin. Sa sandaling iyon, may kakaibang sensasyon ang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, sabay sa paglitaw ng marka sa kanyang katawan. Masakit, nakakatakot, at puno ng kawalan ng sagot. At lalo pang tumaas ang sensasyon at siya ay napaliyad at napaungol sa sarap. Nang matapos, pilit bumangon si Lingin habang humahabol ang kanyang hininga,
ramdam pa rin ang kirot na tila inuubos ang lakas ng kanyang katawan. Sa likuran niya, kalmado at tuwid na nakatayo ang kanyang master. Malinaw ang tingin at walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang ipinapaliwanag na ang lasong lumabas sa katawan ni Lingyin ay hindi simpleng sumpa kundi isang proteksyong matagal nang itinanim para sa kanya. Ibinunyag niya na ang tinatawag na 10,000 ants heart defending poison ay hindi para pahirapan siya, kundi para bantayan ang kanyang katawan at puso. Kapag may masamang balak ang sinuman, ang lason ang unang kikilos upang magbigay ng babala sa anyo ng sakit. Sapat para umatras ang kalaban. At kung sakaling tuluyang mapahamak si Lingyin, ang parehong lason ang maglalabas ng kapangyarihang magtatanggol sa kanya hanggang sa huli. Habang nakikinig, nanginginig si Lingyin sa halo-halong emosyon. Galit, pagkalito, at unti-unting pagsisisi ang bumabalot sa kanyang dibdib. Napagtanto niyang sa kabila ng pag-aakala niyang siya'y pinagtaksilan, ang lahat ng ginawa ng kanyang master ay isang tahimik na sakripisyo. At unti-unting lumalayo ang master, iniwang nakatayo si Lingyin na puno ng halo-halong damdamin. Sa mga salitang binitawan niya, malinaw ang mensahe, natupad na ang hinihingi at wala nang dahilan para manatili pa. Isang paalam na hindi diretsong sinabi, pero ramdam hanggang dibdib. Nanatiling nakatayo si Lingyin, hawak ang sariling dibdib habang tumutulo ang luha. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o masaktan. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang malapanel na liwanag sa harapan, isang pamilyar na sistema. Binati ang host sa tagumpay ng misyon. 5,000 puntos ang agad na naibigay, kasabay ng pag-angat ng isang mahalagang kakayahan sa pinakamataas na antas. Sa likod ng lahat ng iyon, mumiti ang bida. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Para sa kanya, isa lamang itong hakbang sa mas malaking plano. Sa larong ito, bawat relasyon ay may halaga, at bawat desisyon ay may kapalit na lakas. Samantala, sa ibang bahagi ng kuweba, muling nagtagpo ang magkapatid. Tahimik ang ikalawang nakatatandang kapatid, tila may iniindang bigat sa puso. Lumapit si Saint Singer, may dalang dalawang bunga, mga alaala ng pagkabata na hindi kailanman nakalimutan ng kanilang master. Ibinigay niya ang mensahe ng may ngiti. Sinabi niyang anuman ang mangyari sa nalalapit na pagpili ng pinuno ng sekta, may susuporta kay Lingyin. Isang pangakong tahimik ngunit matibay. Sa gitna ng intriga at laro ng kapangyarihan, may mga ugnayang hindi basta napuputol. At sa gitna ng katahimikang iyon ay biglang pumasok ang tanong kung bakit sa huli ay ipinasa pa ang mensaheng ito. Sa sandaling iyon, muling bumalik sa alaala ni Lingyin ang nakaraan, ang imahe ng master na marahang hinahaplos ang ulo niya at iniabot ang paborito niyang prutas noong bata pa siya. Isang simpleng kilos pero punang pag-aruga at pangunawa. Habang hawak niya ang dalawang prutas, unti-unting bumigat ang dibdib ni Lingyin. Ngayon niya lamang napagtanto na matapos ang napakaraming taon ng pananahimik, pinili ng master ang perpektong sandali para ilantad ang katotohanan. Hindi ito pabigla-bigla, pinag-isipan ito ng matagal. Nalilito pa rin si Lingyin at hindi pa lubos na nauunawaan ang lahat, pero ramdam niyang hindi masamang intensyon ang nasa likod ng mga ginawa ng master. Sa huli, mahigpit niyang niyakap ang mga prutas at tahimik na humiling ng kaunting oras. Isang pangako ang namuo sa kanyang puso, balang araw, babalik din siya sa tabi ng master, tulad ng inaasahan ng lahat. Sa gitna ng tahimik na gabi, muling nagpakita ang mensahe ng sistema. Pinuri nito ang host sa pagpapalaganap ng dakilang damdamin at nagbigay ng dagdag na puntos. Dahan-dahang tumaas ang kabuang puntos, hudyat na may mahalagang pagbabagong nagaganap sa likod ng mga pangyayari. Sa Black Moon Hall ng Kangming Sect, tahimik na nakahiga si Hongyi. Ang paligid ay payapa, ngunit ang kanyang pahinga ay nabasag ng isang boses na puno ng galit at pagtatanggol. Mariing ipinahayag ng nagsalita na hindi makatarungan ang pagtrato kay Lingyin at hindi niya ito palalagpasin. Ipinaliwanag na bagamat hindi sila magkadugo, si Hongyi at Lingyin ay magkabigkis bilang magkapatid. Isang samahang mas matibay pa sa dugo. Ang lahat ng kanyang pagpipigil at pagtitiis ay may dahilan. Hindi ito simpleng awa o utos. Halos mawalan ng ulirat si Ye Hongyi habang nanginginig ang kanyang katawan at sumisigaw ng galit, buong tapang na nanunumpang dudurugin si Bai Qingling. Ngunit biglang naputol ang kanyang sumpa nang may isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi siya nagkakamali sa boses na yon. Sa gulat at tuwa, agad siyang napalingon at sumigaw, tinatawag ang taong matagal na niyang hindi nakita. Hindi napigilan ni Hongyi ang kanyang pag-aalala, habang tinatanong kung ano ang nangyari, at kung bakit tila biglang tumanda at nanghina ang kanyang lolo. Marahang inilapat ng matandang lalaki ang kamay niya sa ulo ni Hongyi. Mabigat ang kanyang tinig, puno ng pag-aalala at katotohanan. Ipinaliwanag niya na papalapit na ang hangganan ng kanyang buhay, at darating ang panahong hindi na niya kayang protektahan si Hongyi tulad ng dati. Tumama ang mga salitang iyon kay Hongyi na parang malamig na hangin, takot, gulat, at pagkalito ang sabay-sabay na sumiklab sa kanyang puso.
Tumingin ang matanda sa kanya ng diretsyo, seryoso at walang pag-aatubili, ang maging susunod na Secmaster. Hindi ito simpleng titulo. Isa itong pasanin na magbabago sa buong buhay niya. Napayuko si Hongyi, nanginginig ang tinig, ngunit sa kabila ng takot ay pinili niyang makinig at tanggapin ang aral ng kanyang lolo. Ipinahayag ng matanda na magkakaroon ng isang dakilang Secmaster selection ceremony. Hindi niya gagamitin ang kanyang otoridad para basta ibigay ang posisyon. Sa halip, kailangan ni Hongyi na patunayan ang sarili. Kailangan niyang tipunin ang suporta ng mahahalagang puwersa ng buong Kangming sect gamit ang sarili niyang lakas, talino, at paninindigan. Tahimik na tumingin ang matanda kay Hongyi at mahinahong nagtanong kung sa apat na dakilang Temple Master, sino ang sa tingin niya ay pinakamadaling lapitan at impluensyahan. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Hongyi, ang Temple Master ng Xiuluo Temple na si Ren Qianfan, dahil kamag-anak nila ito at tiyak na tutulong sa kanya. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang lolo, malinaw ang babala sa kanyang tinig. Ipinaliwanag niya na si Ren Qianfan ay duwag at pabago-bago ng isip, handang isuko ang tama kapalit ng kaunting pakinabang, at palaging inuuna ang sariling kaligtasan kapag may malaking panganib, kaya hindi ito maaasahan sa oras ng tunay na laban. Ngunit habang sinusuri niya ang natitirang pagpipilian, lumitaw ang isang figurang balot ng hiwaga. Ang misteryosang babaeng banal mula sa Yinyi Temple. Sa unang tingin, tila siya ang huling pag-asa, ngunit agad itong pinutol ng matanda. Hindi raw iyon possible. Ang babaeng iyon ay may sariling layunin, sariling plano, at hindi kayang kontrolin o impluensyahan. Isang mapanganib na nilalang na hindi dapat lapitan. 3 sa 4 na dakilang pinuno ng templo ang hindi maaaring gamitin. Iyon ang masakit na katotohanan. At bago pa man makapagtanong si Hongyi, dumating ang pinakamabigat na revelasyon. Ang huling habilin ng kanyang ama. Isang desisyong matagal nang itinago. Ayon sa kagustuhan ng kanyang ama, siya ay dapat maging isang Taoist couple kay Bai Qingling, ang pinuno ng Xiuluo Temple. Sa sandaling iyon, natigilan si Hongyi, nabigla, hindi makapaniwala. Ang ideyang iyon ay tila imposible. Isang demonyo, isang taong kinasusuklaman at kinatatakutan. Sa gitna ng pulang liwanag na parang sumisikip sa isipan, napahawak si Hongyi sa kanyang ulo, habang bumabalik ang isang tanong na hindi niya matanggap. Kung sakaling mapangasawa niya ang lalaking iyon, paano na siya tatawagin ni Lingyin? Master ng kanyang master, o asawa ng master ng kanyang master. Isang ideyang agad niyang itinaboy. Mariing tumanggi ang kanyang loob, hindi niya hahayaang mangyari iyon, hindi kailanman. Samantala, isang ulat ang iniharap kay Bai Qingling habang tahimik siyang nakaupo sa kanyang trono. Ikinuwento ng tagapagsalita ang nakita ni Saint Singer noon nang ipadala si Lingyin sa General Altar, isang tanawin hindi basta-basta. Maraming mga cultivator ng demonic path ang sabay-sabay na gumalaw patungong Luocha Temple, hindi ilan kundi libo-libo. Ito ang unang babala, isang senyales na may malaking pagbabago na paparating. Hindi lamang iyon, napabalita rin na ang Yinyi Temple, na matagal nang nananatiling tahimik at low profile, ay nagsimulang magtipon ng mga leader mula sa mga vassal forces ng mga panlabas na sekta. Sa mga mata ni Saint Singer, malinaw ang ibig sabihin nito. Ang Kangming sect ay nasa bingit ng isang malaking pagbabago. Isang bagyong maaaring yumanig sa buong mundo ng cultivation. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Bai Qingling, sa kanyang malamig na ngiti at mapulang mga mata, malinaw ang desisyon, kikilos na siya. Si Saint Singer, ang kanyang disipula, ay hindi maitago ang kilig at pamumula ng mukha. Sa paningin niya, ang kanyang master ay sobrang dominante, isang figurang kinatatakutan at hinahangaan niya ng sabay. Ngunit sa likod ng reaksyong iyon, malinaw sa isip ni Bai Qingling ang isang mahalagang katotohanan, matapos ang huling pagsubok, tuluyan nang naging tapat sa kanya si Singer. At doon siya nag-isip, kung magpapatuloy ang ganitong laro ng amo at alipin, masisira ang pagkatao ni Singer. Hindi ito tama. Kaya gumawa siya ng pasya, ibabalik nila ang normal na ugnayan ng master at disipulo. Walang kalabisan, walang pagkalito, isang malinaw na hangganan. Mula ngayon, disipulo si Singer, at siya ang master na gulat si Saint Singer. Kita sa kanyang mga mata ang pagkalito at takot habang tinatanong niya ang sarili kung bakit biglang magbabago ang lahat. Para sa kanya, ang pagiging servant ay hindi lang isang papel, ito ang mismong pagkakakilanlan niya. Kaya nang marinig niya ang sinabi ng kanyang master, agad siyang kinabahan. Mahal pa ba ako ng master? Ayaw na ba niya akong turuan? Iiwan na ba niya ako? Tahimik na itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay, kalmado ngunit mabigat ang presensya. Ipinaliwanag niya na hindi niya itinatanggi kung sino si Singer, hindi niya ito tinataboy. Ngunit ang isang relasyon na nananatiling pareho magpakailanman ay unti-unting nakakasira. Kailangang magbago, kailangang umusad. Dahan-dahang napagtanto ni Singer ang ibig sabihin. Siya ay mananatiling tapat, mananatiling nasa tabi ng kanyang master. Dahil may salitang bituin sa pangalan ni Singer, at dahil siya pa rin ay naglilingkod sa kanyang master, ipinanganak ang bagong katawagan.
Star Servant, sa sandaling yon, nagbago ang ekspresyon ni Singer. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng tuwa. Namula ang kanyang pisngi, kumislap ang kanyang mga mata, at buong puso niyang tinanggap ang bagong papel. Mula sa araw na yon, si Saint Singer ay hindi na basta servant lamang. Siya na ngayon ang Star Servant, ang disipulong tapat, ang bituing handang umikot sa kanyang master. At ipinakita ang isang madilim na lugar, ang Zenwu's Wordsec Forbidden Ground, ang Blackwater Mountain, at ang Demon Suppressing Tower. Sa loob ng Demon Suppressing Tower, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Feng Lixue, bitbit ang isang kahon at hawak ang espada, kalmado ngunit mapanganib ang ngiti. Sa isang iglap, binansagan siya ng mga nakatatanda bilang espiya ng demonic path, at inamin nilang sila mismo ang nagkamaling magtiwala at magpapasok sa kanya sa Tor. Hindi siya natinag. Sa halip, tahasan niyang kinutya ang 3 diakon, sinabing bulag ang kanilang Sword Saint na guro at wala silang nakita kahit malinaw na ang katotohanan. Nagalit ang mga diakon at nagyabang ng lakas. Hinamon nila si Feng Lixue na alisin ang lason sa kanilang katawan at makipaglaban gamit lang ang isang daliri, kapalit ang buong katotohanan. Pero sinagot niya sila ng malamig, huwag asahan ang patas na laban mula sa demonic path. Sa gitna ng sigawan at banta, iginiit ng mga diakon ang kanilang senyoridad at kapangyarihan, ngunit hindi pa tapos ang kanilang pangungusap nang kumilos si Feng Lixue. Sa isang kidlat na galaw, mabilis at walang awa, tinamaan niya ang kalaban bago pa man sila makapagdepensa. Isang iglap lang, tapos ang yabang, tapos ang laban. Sa loob ng Tor, galit na galit ang dalawang natitirang elder habang minumura si Feng Lixue bilang isang karumal-dumal na demones, pero kalmado at nakangiti lang siya habang ipinapakita na matagal nang natupad ang hiling ng kanilang kasama. Sa simpleng tanong, inilatag niya ang kapalit, ang susi ng 1,000 Chances box na naglalaman ng sagradong artifact ng Kangming Sect. Nag-atubili ang isa sa kanila at nagmakaawang tanong kung palalayain ba sila kapalit ng susi. Tahimik na sumagot si Feng Lixue na mas mabuti sana kung mas maaga nilang pinili ang tamang desisyon. Biglang bumilis ang pangyayari at isang pulang liwanag ang dumaan sa silid. Isang lalaki ang itinapon at bumagsak sa sahig, hindi na makabangon. Ang natitirang lalaki ay napaatras sa takot. Sa huli, malamig na tinanong ni Feng Lixue kung sino ba talaga ang akala nila sa kanya. Mga idol, baka naman pwedeng humingi ng like and subscribe. Maraming salamat po! Dahan-dahang nagsalita si Feng Lixue at malinaw na ipinahayag na siya ang pinakamatandang direktang disipulo ng Demon Lord Qingling. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at isang matinding kirot ang naramdaman niya, dahilan upang mapasigaw at mapahawak sa sarili. Napaatras siya at pilit na iniisip kung may kung anong kapangyarihan ang na-activate sa kanyang katawan, ngunit agad din niyang napagtanto na hindi ito ganoong uri ng epekto. Habang patuloy ang pananakit, naisip niya kung maaari ba siyang nalason. Sa kabila nito, pinilit niyang tumayo at lumapit sa kahon, sabay sabing ibabalik muna niya ang bagay na kinuha ng demonyo sa Yuluo Temple. Unti-unti niyang binuksan ang kahon at isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa loob. Sa huli, seryoso niyang sinabi na bago niya tuluyang makumpirma ang buong katotohanan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang kanyang gagawin. Sa Yuluo Temple, tahimik na napaisip ang master nang tawagin siya ni Singer at tanungin kung ano ang kanyang iniisip. Lumapit si Singer at mahinahong nagtanong kung maaari bang ipaliwanag sa kanya ang nasa isip ng kanyang master. Kalmadong sumagot ang master at pinaalalahanan siya na pinayagan lamang siya bilang isang pabor at wala nang susunod na pagkakataon lalo na sa panahong ito. Nagulat si Singer at agad na naunawaan na ang tinutukoy ay ang nalalapit na seremonya ng pagpili ng sect master. Tahimik na umamin ang master na yon nga ang kanyang iniintindi. Sa sumunod na sandali, masiglang sinabi ni Singer na tama ang kanyang hula at mas lumapit pa siya. Biglang nagulat ang master at pilit na umatras, sinasabing hindi niya ito maaaring gawin. Ngunit mariing inulit ni Singer na hindi niya maaaring tanggihan. Biglang lumitaw ang isang mensahe na nagsasabing naabot na ang pinakamataas na antas ng kanyang kakayahan, kaya wala na siyang makukuhang karagdagang karanasan. Naiinis niyang itinanggi ito at sinabing hindi naman niya ginagamit ang kakayahan, inaayos lamang niya ang asal ng kanyang disipulo. Sa gitna ng kanyang reklamo, biglang sumingit si Singer at masiglang nagsabing may ipapakita siyang isang dakilang kayamanan. Nagulat ang master at nagtanong kung anong klaseng kayamanan iyon, sabay babala na huwag magpakita ng anumang hindi papasa sa YouTube. Ngumiti si Singer at inilabas ang isang palatandaan na ipinakilalang tanda ng kapangyarihan ng Supreme Elder ng Blood Pill Palace na si Luo Qingfeng.
Lalong nagulat ang Master at agad nagtanong kung bakit nasa kanya ang token ng isa sa 10 Supreme Elders ng Kangming Sect. Ipinaliwanag ni Xinger na may agarang gantimpalang inalok si Elder Luo para sa makagagawa ng 9th grade Heavenly Heart Herb at nagkataong alam niya kung paano ito pinuhin. Sa huli, ikinuwento niya na tinipon niya ang lahat ng sangkap mula sa Demonic Garden, pinroseso ito, at personal na ibinigay kay Elder Luo noong nakaraang gabi. Malinaw na ipinapakita kung gaano katalino si Xinger dahil kahit madalas siyang makulit kapag kasama ang kanyang master, sa mahahalagang sandali ay palagi niyang inuuna ang kapakanan ni Bai Qingling at ng Yuluo Temple. Ipinapakita ng alaala mula sa orihinal na laro kung paano nakuha ang token sa pamamagitan ng isang palitan, isang hakbang na nagbigay ng makapangyarihang kakampi sa tamang landas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Xinger ang gumawa ng paraan upang mapunta ang token sa kamay ni Bai Qingling, isang desisyong hindi inaasahan at nagbago sa takbo ng pangyayari. Habang napagtanto ni Bai Qingling ang nangyari, malinaw sa kanyang isipan na ito ang kapalit ng ganap na katapatan ni Xinger. Sa huli, kinilala niya ang ginawa nito at ibinigay ang gantimpalang nararapat, dahilan upang makakuha siya ng malaking puntos mula sa sistema. Matapos ang nangyari, inutusan ni Bai Qingling si Xinger na lumabas ng seklusyon at harapin ang mga susunod na hakbang, kumpiyansang walang makakahadlang sa kanila. Samantala, lumipat ang eksena sa Blood Pill Palace ng Kangming Sect kung saan nagulantang si Xiao Chen, ang disipulo, nang malaman niyang hindi natatanggapin ang ika-9 na antas na Heavenly Heart Herb na hawak niya. Ipinaliwanag ng nakatatanda na may nauna nang nagsumite ng parehong halamang gamot kaya otomatikong nag-expire ang gantimpala. Lalong nagulat si Xiao Chen dahil ilang araw pa lamang mula nang ilabas ang pabuya, kaya't agad niyang tinanong kung sino ang nauna sa kanya. Doon niya nalaman na ang halamang iyon ay nakuha ng ikatlong disipulo ng Yuluo Temple Master. Nagliyab ang galit ni Xiao Chen nang makita niya si Saint Xinger na masayang kasama ang Demon Lord. Dahilan upang magulo ang kanyang isipan kung sariling pa siya ba yon o utos mismo ng Demon Lord. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, napasigaw siya at nagbanta ng paghihiganti, ngunit tinawanan lamang siya ng nakatatanda at sinabing kulang pa ang tibay ng kanyang Taoist heart. Tuluyang napahiya, napilitang umatras si Xiao Chen at magtago sa loob ng kagubatan habang iniisip kung ano na ang susunod niyang gagawin. Doon ay biglang lumitaw ang isang kakaibang espiritong bato na tinawag siya sa pangalan at tinanong tungkol sa Heavenly Heart Herb na matagal niyang inasikaso. Habang pilit niyang ipinapaliwanag ang nangyari, napagalitan siya ng espiritu dahil sa kabagalan at kawalan ng desisyon. Hindi na napigilan ni Xiao Chen ang kanyang galit at pasigaw niyang sinabihan ang kausap na wala itong silbi, bago tuluyang sumabog ang kanyang emosyon at sumigaw na tama na. Ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob, sinabing para sa plano laban sa Demonic Sect ay pinilit siyang maging espiya sa loob ng 3 taon, at pagkatapos ay dinagdagan pa ng panibagong 3 taon hanggang sa halos 10 taon na ang lumipas. Sa gitna ng kanyang sigaw, nanatiling kalmado ang espiritong bato at ipinaalala kay Xiao Chen na ang tungkulin ng Kunlun Daoist Sect ay protektahan ang mga mortal at lipulin ang mga demonic cultivator.